ever matches the Lord Jesus. Paano kaya siya nakapagpagaling ng may sakit? Paano kaya siya nakapagpatahimik ng bagyo? Paano kaya siya nakapagpaamo ng mga taong maiilap? Ano kaya ang hiwaga ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus? Anong hiwaga ng Ama sa Langit na lumikha ng lahat? Na unti-unting nauunawa ng mga scientists as we study the natural sciences, we begin to have a glimpse into the wisdom of God as designer. And as we study spirituality, we begin to feel God as a powerful spirit who is in us and all over His creation. Isa sa mga pinakamahalagang journeys ng buhay is to know God. Even to know, for instance, your parents, to know your children, to know your spouse, to know your friends. It's one of the most exciting journey that a person could ever take. But to know God, to know someone, to know people, takes mental growth. Mahalaga na maunawa natin ang mga bagay na dapat maintindihan. At habang nakakaintindi tayo ng mga ibang mga ideya, nagkakaroon tayo ng susi na pambukas ng mga iba na namang mas matataas sa mga ideas. A person could only be as big as his mind. A person could only go where his mind could go, where his thoughts could go. You are your thoughts. You are your mind. Kaya isa sa mga mahalagang duty and privilege of people is to grow your mind. Kailangan ang ating isip ay palakihin, palawakin. Kasi sa paglawak at paglaki lang ng ating isip, magkakaroon tayo ng kakayahang maunawa ang ating kapwa, ang ating kapaligiran, ang ating Diyos, at ang ating sarili. Ang ating pag-aaral ngayon, pinapaganda natin, grow your mind. Palaguin ang isip. Salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng isip na halos napakalaki at halos walang hanggan ang pwedeng maabot kung bibigyan lang namin ito ng pagkakataong lumago. Turuan nyo kaming maunawa ang hiwaga ng mga pag-iisip. Teach us, O Lord, to plumb the depths of thoughts. Teach us to unlock the mystery of knowledge. At nasa ganon, lumawak ang nararating ng aming diwa, ng aming isip, ng aming pangunawa, at lalo namin kayong makilala. Forgive us our sins, cleanse us, O God, enable us to have a better, bigger piece of your wisdom as we ponder your thoughts. Guide us now. Akayin mo kami, Panginoon, sa lalo pang pagtalino, sa lalong kaliwanagan, para mas marami kaming lalong marating. Forgive us our sins. Enable us, O God, to see you face to face, to hold you by the hand, and to follow in your footsteps. Palakasin niyo rin ang katawan ng mga kapatid na maaaring may nararamdaman. At sino man ang paparito pa lang at wala pa, gabayan niyo at makarating ng maluwalhati. At kami lahat, Ama, humihingi ng inyong pagpapala. Humihingi kami ng inyong kaliwanagan. In the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher, we pray with thanksgiving. Amen. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Isa yan a sure way to be destroyed when you're ignorant. Pag hindi mo alam ang natural law, hindi mo alam ang social law, hindi mo alam ang scientific law, hindi mo alam ang legal law, even ignorance of the law is not an excuse. Maraming taong napapahamak dahil sila ay nalilinlang, nadadaya. Nadadaya ng sarili, nadadaya ng kapwa, nadadaya ng sistema. Napakahalaga na maging maalam, matalino at marunong, pero hindi lagi itong naiisip ng mga tao. Some people who have money are murdered for their money. So sabi niya, mas mabuti pa rin between money and knowledge. Knowledge pa rin. Especially knowledge that is applied to daily living that becomes wisdom. Wisdom preserves the wise. It is imperative, it is most important to increase in knowledge, in understanding, and wisdom. Gaano kahaba ang buhay ng tao dito sa lupa? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 plus. Kundi lang, maiksi ang panahon.
at napakaraming dapat malaman. Ang utak ay dapat laging may nalalaman. Yung nalalaman, hindi end by itself. May nalaman kang formula. Ngayon, may susi ka para pag nagamit mo ang formulang yan, may iba ka pang maaabot na kaalaman at may iba kang advantage na makukuha dito sa mundo. Marunong ka mag-spell, marunong ka magbasa, pero hindi yun ang katapusan. Dahil marunong ka magbasa, marami ka ngayong mababasa, magpapadagdag na yung karunungan. Marunong ka ng mga skills, marunong ka ng mga kakayahan, marunong kang gumawa ng ganito at ganon, panghanap buhay, pero hindi yun ang ending. Kasi pag nakapaghanap buhay ka, magkakaroon ka ng more resources, more power, more energy to know more. Sayang ang isang araw, isang oras, isang minuto na walang nadadagdag sa alam ng tao. Liban na lang kung siya'y natutulog. Para ihanda ang kanyang isip na pag-gising ay may malaman uli. Sayang na nag-aaksaya sa walang katapusang mga entertainment lamang na walang naidadagdag na karunungan. Walang katapusang paglilibang at pagpadiversyon at pagpapalipas ng oras. Kasi kung ang pinaka-highest goal of human life is to know our Creator, to know our God, to understand the wisdom of God, kahit man lang konti, kailangan committed tayo to the process of learning. Kailangan magkaroon tayo ng tools para mabuksan yung iba't ibang mga kandado ng karunungan na magbubukasat ng ating isip at mata at mas makikilala natin ang ating Diyos. One of the greatest duties, privileges, and rights of God's people is to grow their mind. Kaya pipilitan naman ni Satan na pigilan ka. Pinagsasara ng isip mo, binibigyan ka ng mga biases, binibigyan ka ng mga katamaran para hindi ka mag-aral. How do you grow your mind? Unang-una, of course, obviously, study. Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Meron kang hindi naiintindihan, dapat meron kang gawing paraan na maintindihan yun. Meron kang hindi alam na spell, kailangan matutunan mong ma-spell yun. Malampasan mo yung hindi ko alam at gagraduate ka sa, alam ko na. Meron kang hindi naiintindihan na dapat ginagawa ng taong nag-aalaga ng may sakit. Ginagawa mo dapat sa mikrobyo sa bahay. Ginagawa na isang nagluluto. Ginagawa na isang nagre-repair ng sirang makina. Alamin. Kasi ang lahat ng alam mo, nagiging kasangkapan at kaibigan mo. Pero ang hindi mo alam, kaaway mo at Panginoon mo ang hindi mo alam. Kaya yung mga taong hindi nakakaalam ng mga bagay, may mga inferiority feeling. Pag yun ang pag-uusapan, tatalikod na, tatakbo na, aalis na kasi hindi alam kung paano sasagot. Study. And how do you study? You listen. You read. You look at things and observe. Ang daming ibinigay sa ating senses, dapat ginagamit natin. Tumitingin ka sa dapat tingnan, pinapakinggan ng dapat pakinggan. Ecclesiastes 1:13, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. Pero kapag tatanungin, gusto mo bang mag-masteral studies? Gusto mo mag-aral? Ayoko na makakita pa ng libro pa sa buong buhay ko. Tama na. Ayaw nang matuto. Pagka inaalok mo na may pag-aralan, ay manon-nosebleed ako. At naging excuse ng lahat yan, naging katatawanan, pero excuse not to learn anything beyond what you already know. Dapat ang tao patuloy na nag-aaral, but you must know what to study. Meron ka naman pag-aaralan, pampasikip lang ng utak mo, pampagulo. Practical, knowable things. Yung bang pag-aralan mo, merong practical use para sa'yo. Kahit sa religion, mga kapatid, marami mga tanong, pinagdedebatihan, pinag-aaway-awayan, pero actually, wala ka namang mapapala sa pang-araw-araw na buhay mo. Kahit malaman mo pa yung sagot, kung may sagot nga talaga. Mga tanong na walang katutunan, bakit po ba walang buhok ang palaka? May pusod ba si Adan? Kasi daw, hindi naman nanggaling sa isang ina, di walang pusod. Ay, ngayon kung may pusod at si Adan o wala, anong hinapala natin na pag-usapan niya mga bagay na yan? So may mga bagay na wala namang katuturan na alamin. Hindi naman talaga malalaman. So know what to study. Not useless,
unknowable things. Pati na lang yung mga mangyayari sa eternity, sa eternal life, pinagdedebat-debatihan ng mga tao, who really knows details of these things? Pati yung mga tupagin na yung malalaman mo sa buhay na ito. So you can live the best way, you can give your best, and you can get the best from life, and let God take care of the unknown future. Know when not to study. When it is not advantageous. Kung wala naman talagang direct benefit para sa iyo ang pag-aaralan mo, what's the point? Kung sobrang laki ng bayad, it's not worth all the trouble. What will you get out of it? Ang iksi-iksi ng buhay, sa kaiksian ng buhay, hindi ka rin nagsasayang ng oras sa pag-aaral ng mga bagay na hindi mo naman talaga know when to stop studying. That is when studying wearies you already. Very especially, brothers and sisters, sa spiritual studies. Ang sobrang pagpapalalim ng pag-aaral ng mga bagay na espiritual, kadalasan, ang nagiging inuuwian ay pagkalito. Kasi mga bagay naman yan na hindi naman very concrete. Kailangan mo ng napakalawak na wisdom pang-unawa para makita yung mga unseen, to connect the unseen dots. Ngayon, kung magkakalito-lito ka lang, mabuti pa, wag na lang. Ecclesiastes 12:12, much study wearies the body. Sabi ni Solomon, kung sa paramihan lang ng binasang libro, wala nang dadami pa sa akin sa panahon niya. Pero I tell you this, nakakapagod lang. Especially mga theological studies, nakakapagod yan mga kapatid. Yung tatlo ba ang Diyos, dalawa o isa, tas hindi mo naman talaga malutas-lutas yan. Huwag na lang. Dasal ka, period. Ang dami, hindi na malutas na tanong yung Trinity na yan. Nung ba hanggang ngayon, tanong na yan. Mga post-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation na hindi na malulutas pa kahit kailan. Pinagtatalunan ng mga theologian, pinag-aaway-awayan. Malaman mo man kahit alin, ano naman na sa'yo ngayon yun. So may mga bagay na iba na lang ang pag-aralan para mas tahimik ang kalooban. May mag-aaral ng mga occult, mag-aaral ng mga spiritual na bagay, tapos matatakot, malilito, useless. How do you grow your mind? You enrich your mind with food for thought. With quick and good thoughts, with ideas. And very especially, with perspectives. Dapat pinag-aaralan natin mga kapatid kung paano tumingin sa isang bagay mula sa iba't ibang punto de vista. Sphere lang naman ang kahit saan mo tingnan, pareho ang shape eh. Pero yung square, yung triangle, yung rectangle, yung cube, pag tinignan mo yan mula sa taas, mula sa baba, mula sa gilid, nagkakanta iba-iba, although pareho rin. At sa buhay natin ito, dapat marunong tayong tumingin sa iba't ibang pananaw. Halimbawa, dapat bang taasan ang halaga ng bawang? O kayo mga housewives na namamalengke, anong sagot? Dapat no. Pero kung kayo mga tao sa Ilocos na nagtatanim ng bawang, anong sagot nyo? Yes, di ba? Kung kayo yung nagtatax ng mga tinda, gusto nyo lumaki yung VAT. Pero kung kayo yung nagsusupply ng pera sa namamalengke yung nanay o asawa, ang sagot nyo, no. But it's the same story. Ang matalinong tao ay yung natitingnan ng isang bagay mula sa maraming punto de vista. Hindi lang sa punto de vista niya. So kung wife ka, meron kang hinahanap sa iyong husband, point of view mo yun. Pero kaya mo bang tingnan yung problema na yan from the point of view of your husband? From the point of view of your mother-in-law? From the point of view of your children, halimbawa? Dapat nilalawakan ang pag-iisip. Dahil sa ganun lang natin madadagdagan ng pag-unawa sa kapwa, sa sarili, at higit sa lahat sa Diyos. It's very important because most of the time, what many people call truth, goodness, beauty, etc. are relative. Nasa tumitingin. Most of the time, it is a matter of perspective.
Dapat ba o hindi dapat umulan? Gusto ng farmer umulan kung tuyo ang bukid. Pero may birthday ka, meron kang kasalan in the garden, ayaw mong umulan. Point of view. To understand many points of view. And of course, to grow our mind, we've got to get out of the proverbial boxes. What are these boxes? The prisons of the mind. Yung may gustong pag-usapan yung tao, ayokong pag-usapan yan. It's a prison of the mind. But ayaw mong pag-usapan kung ang pag-uusap ay makakalutas sa problema. Ayaw kong i-discuss yung mga bagay na yan. Mga molds and patterns, chains of our thoughts. Maraming kulungan ng ating isip, like biases. So, pagkataga ganong probinsya, magnanakaw yan. Pagka maitim ang gilagid, taksil yan. Diba? Pagka ganito tumingin, naku, hindi mo pagkakatiwalaan, marami tayong biases. Up to a point, it might be true, but not always. So you cannot judge a situation by your biases. We should always try to keep to understand. Mga mag-asawa, pagka kayo nag-aaway, usually ang problema, hindi naman dahil tama si Mr. o mali si Mrs. Hindi nyo lang sinisikap unawain ang isa't isa. Iginigiit nyo yung point of view nyo over the point of view of your spouse. Gusto nyo kayo yung manalo, gusto nyo kayo yung manaig, kayo yung masunod. Siya, ganoon din ang gusto niya. Ganoon din kuminsan ng mga magulang at mga anak. Points of view. Sabi sa Hebrews 5:11, we have much to say, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Ayaw mo na mag-isip. Ayaw mo nang itingnan yung bagay mula sa pananaw ng iba, pananaw mo na lang ng pananaw ang mahalaga. So kahit anong gawing paliwanag, hindi mo maintindihan. Kasi ang tao nakakaintindihan ito. Inuhubad mo yung suot mong sapatos at isinusuot mo yung sapatos ng iba para maramdaman mo yung nararamdaman nila. Kung lagi mo sinasabi sa pasyente, ano ka ba, ba't ka naiinip? Magpahinga ka dyan, nakahiga ka naman, magpahinga ka, magdasal ka. Subukan mo humiga ng 7 araw. Hindi ka rin mainip kahit ka madadasalin. So kailangan tinitingnan mo yung point of view ng iba. Acts 17:19-20, may we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears. We want to know what they mean. Yan ang sinabi ng mga tao sa Athens kay Paul. May tinuturo si Paul tungkol sa Panginoong Jesus. Ang mga Athenian, sa kanilang pangdinig, bagong-bago yung mga ideya na yun So sabi nila, pwede mo ipaliwanag, masyadong kakaiba yung sinasabi mo. Kasi yung mga Athenians matatalino. Pag may nadidinig silang bagong ideya, gusto nila ipaliwanag mo, hindi yung tinatakpan nila agad ang bibig mo, pinapagalitan ka, mali ka agad dahil hindi ka nila naiintindihan. Sabi nila, ipaliwanag mo. At matapos naman ikaw yung magpaliwanag, gusto sila magpapasya kung maniniwala ba sila o hindi, o ayaw pa nilang maniwala, pero bigyan mo pa ng more reasons to believe. In other words, bukas ang isip. Athenians would listen even and especially to strange ideas. At ito ang sakit ng maraming Bible-based Christians. Pag may nauna ng teacher sa inyong utak, pag may nauna ng theology, may nauna ng interpretation ng kung anong sekta, anong kongregasyon, yun ang nagiging kulungan ng isip. Pag nakarinig ng ibang ideya, dahil iba yun, ang judgment agad wrong. Ang judgment agad evil, satanic. Dapat sabi mo, sige, pakinig. Binigyan naman ako ng Diyos ng utak para suriin ang mga bagay. May mga verses naman na pwedeng suriin at pwedeng pagpasihan. Tingnan natin. Pero hindi yung kung sino nalaga nauna sa utak mo nag-colonize, yun na. Hindi na maiiba. At ang tanging dahilan mo sa paniniwalang yan ang tama at totoo ay dahil lang siya yung nauna. Paano kayong nauna? Hindi naman yun ang pinakatama. Sabi nga nila, only a fool does not change his mind when there is a good reason to do so. So do not imprison your own mind and your own thoughts. Huwag ipagmalaki, huwag maging serrado de candado. Pinagmamalaki pa ng iba.
Ay, serado kami, dekandado. Bakit may pagmamalaki na may kandado yung utak mo? Hindi mo napapalakihin, kinulong mo na doon. Dahil lang may nauna na nagsabi sa'yo. But of course, while you listen to many other ideas and many points of view, you filter and classify thoughts. Sinasala. Hindi ko masabi ng lola mo ay tama yon. Hindi ko masabi ng preacher, yun ang kaisa-isa pinakatama. Hindi ko napanood mo sa TV, nabasa mo sa libro, yun na. So dapat, willing ka lang pakinggan, pero sinasala mo at sinusuri. Merong ito, pwede kong tanggapin ngayon dahil marami na akong karanasan sa pag-isip tungkol dito before, at ngayon handa na akong tanggapin ito dahil nasuri ko na. Meron namang mukhang imposible itong paniwalaan, pero sige, titingnan ko pa rin, baka ako makonvince. Meron namang ito, ayaw kong isipin ngayon. Ilalagay ko muna sa isang tabi, saka ko na lang ito iisipin. Pero hindi ko pa rin i-dismiss o itatapon. Acts 17:11. Pag nagtuturo sa kanila si Pablo, alam niyo ginagawa ng mga taga-Berea? Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Hindi ko masabi ni Paul, tinatanggap na nila dahil sabi ni Paul yan. Sinusuri pa nila kung tatanggapin nga ba nila o hindi. At anong tawag sa kanila? They were noble. Mga mahuhusay ang pagkatao dahil hindi basta-basta naniniwala kahit kanino. Pero hindi rin basta-basta hindi naniniwala. Kasi pareho lang yung basta naniniwala at basta nagre-reject. Pareho lang dangerous yun. Pero sila sinusuri. Pinag-aaralan nila yung Old Testament. Ano nga ba ang kinalaman ng sinasabi ng Pablo na yan sa mga nakasulat dito sa Scripture, which when mentioned in the New Testament always refers to the Old Testament. So to the Bereans, even Paul had to be verified. Hindi dahil sinabi ni ganito, dahil sinabi ni ganon. Ang dami ko natatanggap na tanong sa Facebook. Sabi po ng elder namin, sabi po ng deacon namin, sabi po ng pastor namin, pero talagang yung sinabi, pabalik-baliktarin mo man ang lahat ng katwiran sa mundo, ay napakahirap tanggapin o pairalin. Pero nahihirapan silang tanggihan yun dahil sabi ng isang authoritative figure. Kaya dapat sinusuri, si Paul nga sinusuri. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Huwag kayong mabibihag. Sa gusto ni Paul, mag-grow yung kanyang mga tinuturuan. So sabi niya, hanggang magkita-kita tayong muli, huwag kayong titigil ng kaaaral. What is important, mga kapatid, is to put your mind to work. Sayang ang isip na hindi ginagamit. Yung, ikaw na nga mag-isip, saan ba tayo pupunta? Bahala ka na. Dapat nag-iisip ka rin. Know what should be known, as we have already discussed. Philippians 1:9, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Na lalo ka maging maibigin sa Diyos, sa kapwa, dahil nadadagdag ang kaalaman mo at lumalalim ang iyong pangunawa. Now, no. So meron ka na ngayong alam, kapatid. Ano man yun? What else should you do? Believe in what you know. Remember, nasala mo na before you accepting it and putting it into your library of knowledge. Believe in it. Because when you don't believe in what you know, it's pointless. Why know it when you won't believe in it? Mark 5:36, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. In other words, sinasabi ni Lord sa synagogue ruler na yung anak ay naghihingalo, sabi ng mga nagbalita, namatay na ako, punang dalhin pa si Jesus sa bahay dahil patay na. Sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. What do you know about me? Bakit mo ko inimbita? Kung makakasagot lang yung synagogue ruler sa ganitong hypothetical question, sabi niya,
I know that you are a healer. I know that you are the Lord. I know that you can heal my child. So sabi ni Lord, then, believe. You know pala eh, then believe. And when you believe, you must act. What's the point in knowing when you won't believe in what you know? And what's the point in knowing and believing when you won't act anyway? So action ang ending. That's why faith, if it is no works, is dead. What's the point in believing when you don't move according to that belief? What's the point in knowing Jesus as kind? What's the point in believing that to be kind is good when you won't be acting and doing kind deeds? So ang ending, acting. You've got to act out your belief. John 13:17 is very, very clear. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So nalalaman mo na ang bawang panggisa o naniniwala ka na ang bawang na hindi sinasama sa ginisa, nagpapasarap sa ginisa. You believe, then you act, maggisa ka. Aanin mo na, alam mo yung bawang na magandang ingredient. Ay, mabuhusay ang bawang sa puso, sa blood pressure. Kasi hindi mo naman kinakain. Sayang ang alam mo. You know that Jesus is teacher? Learn from Jesus. You believe in Jesus as healer? Believe in Jesus. Act upon that belief. Alam niyo mga kapatid, unang-una, marami tayong hindi alam. Lugi na tayo agad nun. Dalang hindi mo alam, hindi mo pwedeng magamit. Pangalawa, marami tayong alam, ayaw naman natin paniwalaan. So ang daming laman na ideya ng utak mo na hindi mo pinaniniwalaan, edi sayang, nalilito ka lang. Pampagulo ng utak yan. Pangatlo, marami tayong nalaman, tapos pinaniwalaan, kasi hindi naman ginagawa, edi wala rin kwenta. Bakit mo pa nalaman? Nalaman mo, halimbawa, na ang asawa mo mabait sa'yo. Pinaniwalaan mo yun, na-prove mo yun. Ano dapat na gawin mo ngayon? Maging mabait ka rin sa kanya. What's the point in knowing na mabait ang asawa mo? Para negatively gamitin mo yun para siya abusuhin. Mabait yan. Pwede na hindi pansinin, hayaan mo, mabait naman yan. Buti pa, hindi mo nalang nalaman na gano'n. Ang action mo pala, negative, pangit. Kaya kailangan mga kapatid, you know, you believe, and you act. Especially in things that concern our faith. What do you know about Jesus? What do you know about His teachings? Pag sinabi ni Jesus na, it is more important to love than to be cruel and be lawful and legal. Do you believe that? If you do, you believe that love is more important than being legalistic, then you should act. You should love more instead of being more legalistic and judgmental. Action is the ending of thinking. Sayang yung ideyang pumasok na sa loob ng utak, tapos pinaniwalaan na, tapos hindi itinupad. Ang daming magandang dapat mangyari sa buhay natin kung aalamin lang natin, paniniwalaan at gagawin. Pero para mangyari yon, dapat marami kang, huwag na lang alamin, natapos kang mamili Pinili mo hindi alamin. Iba naman yung hindi mo alam dahil hindi mo naman alam na may ganun ideya. Pero inaalam mo, tapos pinipili mo, ay, hindi ko kailangan yan. And then pag naniniwala ka, put it to action. You believe in love? Then love. You believe in goodness? Then be good. Until it becomes action, it means nothing. Faith, if it is no works, is dead. Your brain is forever. The brain dies. What I mean is your mind is forever. The brain dies, but not the thoughts. Nakita nyo lang, binabasa natin sa Biblia, lahat na nagsulat niya, namatay na Pero buhay pa ideya. Mga ideya ni Rizal, buhay pa, kahit patay na siya.
Kasi ang magandang ideya hindi namamatay. Get your mind to the highest possible development as soon as possible. Yung mahahalagang bagay na dapat malaman, alamin, huwag tamad. Yung mga dati nang nalaman na ngayon napapatunayan ng iyong karanasan na mali pala, tanggalin sa sistema. Kahit tradisyon, kahit nakaugalian na. That way you change from glory to glory. Then you become closer and closer to truth, to know God more. More than theology, more than verses, there's still so much to know about God. And then you can become more and more like Jesus. Pero hindi dapat katamaran ng tao. That is to continue to learn, to know things, and then to apply them correctly. Mga kapatid, anong laman ng isip niyo na dapat tanggalin kasi nagpapalungkot lang, nananakot lang, papahina ng loob, wala tayong mapapala. Kailangan disiplinahin ang pinapayagang pumasok sa isip. Pamisa-minsan, may pumapasok na hindi mo napansin, nakasingit, hindi dapat pagtagalin, dapat itaboy agad. Ideas that depress you, ideas that make you sad, make you angry, they are like birds. You cannot stop them from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. Itaboy agad. Mas pangit na ideya, hindi maganda, itaboy agad. Dapat binabantayan yung pinto ng ating isip kung alin ang pinapapasok. Ama namin sa langit, turuan mo kami na maging dedicated to continuing education. Formal, informal, practical education. Makita mong committed kami to enriching our minds. To keep on knowing. And then to be wise to filter what we know. But also to be wiser still to act on what we know. Lahat ng mga magagandang ideya na kami ay sangayon, turuan mong gawin namin. Na hindi kami matigil lang sa pagsang-ayon sa aming isip, kundi maging totoo sa aming gawa. Na kami, Panginoon, ay magiging makadiyos, mabuti, sa isip, sa salita, sa gawa. At nawa, Panginoon, sa pagdami ng aming mga karunungan, mas makita namin kayo. Mas maunawa, mas ma-appreciate namin ang katotohanan nyo. At ang magandang bunga nito, mas maging mabubuti kaming tao. Nawa lahat ng nadadagdag sa aming kaalaman, magdagdag sa aming kabutihan. At huwag ito mabaliktad nang nalalaman namin ay nagpapasama sa amin, nagiging kasangkapan namin sa paggawa ng masama. This is the most terrible twisting of knowledge. Teach us, O Lord, to use knowledge, to glorify you, to be good people, and to live life in a better way. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ko, ano ang personal na kahulugan ng mga ito sa ating mga buhay-buhay. Turuan niyo kami, Lord, i-apply sa aming personal lives. Ito mga tinapuan ng pag-iisip namin ngayon, that we should continue to know, to learn, to believe, and to act. Let's spend some time in silent prayer.